Walang mapaglagyan ng tuwa ang nararamdaman ko sa mga pagkakataong ito. Ang saya-saya ko talaga. Yung inaakala kong tuluyan niya ng kinalimutan ang araw na ito. Yun pala, may sorpresa pala siyang inihanda para sa akin. Ang sweet-sweet naman ng boyfriend ko. Mas lalo pa akong na-touch kasi kasama namin ang mga mahal namin sa buhay sa selebrasyong ito. Hindi ko akalaing kasabot pala niya sina Mika at Lange. Grabe, ang galing nilang umarte ha. Napaniwala ba naman ako? Babe, alam mo bang nagigigil ako sa'yo? Sarap pong kagatin. Tinawanan niya lang ako. Happy Mansari, babe. Happy Mansari din po, babe ko. Love ko. Oo, wala bang kiss dyan? Sigaw ni Lange. Natawa tuloy kami ni Vice. Tita, tito, okay lang po bang i-kiss ko si Jackie? Kinurot ko tuloy siya. Parang first kiss kasi, no? Nag-thumbs up lang ang tita at tito ko. Hinarap ulit ako ng boyfriend ko at unti-unting ibinaba ang muka upang halikan ako. Idinikit niya ang matangos niyang ilong sa ilong ko. Kapo kami nakangiti hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Mahal na mahal kita, babe ko. Ako din. Love na love kita. And because, once again, ito na yata yung pinakamasayang gabi sa tanang buhay ko. Ang sweet-sweet naman ng couple natin. Dahil dyan, may palaro kami para sa inyo. Vice, alam mo na yun. Hala, ano yun? Madali lang, babe. Magpaputo ka lang ng isang balon, tapos bawat isa niyan may question sa loob. Then, sasagutin mo lang. Hala, talagang may ganon? Sige na, maglaro na kayo ng Q&A. Basta dito lang ako. Masarap pa ng ice cream. Talagang may pa-ice cream pala talaga. Nagtawanan tuloy ang lahat. Oo, sige. Ako na mauuna. Hinila nito ang isang ribbon upang abutin ang balon na nasa itaas. Pinutok ng matulis na bagay at kinuha ang maliit na papel sa loob. Okay, ito na. What is your favorite part of her body? Doon, talagang may ganitong tanong pala. Di ko alam to ah. I believe malambot ito. I believe na ito ay mapula, and I believe na ito ay kissable. Syempre, her lips. And I thank you. Very good. Kailangan talaga ganon. It's your turn, babe. Yung pinili kong balon ay yung baby pictures naming dalawa. Pikit mata ko itong pinutok. Okay, the question is, saan at kailan naganap ang first kiss? Hello, bulgara na ba to? Hindi ako prepared. OMG, I knew it. Okay, well, I believe na na-shock talaga ako noon time na yon. I believe na matagal akong nakamove on dahil doon. Kinurot ko siya sa tagiliran bago nagpatuloy sa pagsasalita. And I believe na nakawalik yon sa beach ng vacation sa Palawan. Masaya ako para sa kanilang dalawa. Sigurado akong hindi pababayaan ni Utoy ang pamangkin natin. Makakaasa ka dyan, Ami. Pamamani ka na ang kasunod nito. Si Papa talaga.
Masyadong advance mag-isip. Natawa-tawa talaga ako habang inaalala ang unang halik na yon. Kasi talaga namang napraning ako noong time na yon sa kakaisip. Ako na ulit. Kumuha ulit ito ng balon at pinutok. Ang tanong ay, 3 years from now, pagkaka-baby kayo, anong ipapangalan mo? Wow, gusto ko ang tanong na to, Dawn, ha? Masyado kang advance mag-isip. Si Dawn kasi ang may pakana ng Q&A na to. Natatawa din ako doon sa tanong, ha? Baby talaga? I believe na baby boy ang magiging panganay namin, Jackie. I believe na magiging kasing pogi ko siya. And I believe na nalalaki siya, mabait na bata. Ipapangalan ko sa kanya, Iviac. Wow, combination ng name natin yun, babe, ha? Gusto ko yun. 6 part of his body. I believe na lalo akong nai-love kapag tinititigan ko ako nito. I believe na nagniningning ito sa paningin ko. And I believe na hindi ito maaaring tumingin sa iba. Kasi, basta, ayos po. Naging espesyal at masaya ang gabi ngayon. May konting salo-salo pa talagang ganap. Ito na yatang yung pinakamasayang dinner date kasama ang mga mahal namin sa buhay. Upang ma-enjoy namin lahat ang gabi, nagkantahan kami tapos may konting inuman rin. Kasama syempre ang mga barkada namin, pati sina tito at tita at parents ni Vice na talagang game nakisabay sa amin. Grabe, ang cool nila. Kahit pa sabihin mga millennials kami, nagagawa pa rin nilang makisabay. Ang saya talaga. Ay nga lang, paghawak nila ng microphone pura naman 90s, 80s, 70s ang kinakanta. Lalo na si Tito Henry. Pagtawag ng tanghalan ng boses Dito yata naman ni Vice ang galing nito sa pagkanta. Parehas din malamig ang mga boses nila. Ang nakakatawa lang talaga, kumanta ay si Lance. Grabe sakit sa tenga pag kumakanta. Feel na feel pa man din sana niya. Parang ako lang pero mas malala pa rin yung sa kanya. Maya-maya, nag-excuse si Vice. Saan ka, babe? May kunin lang ako, babe. Okay. Pinisil niya yung chin ko bago siya umalis. Ilang sandali pa'y dumating na ito, dala ang kanyang laptop. May binulong kay Donna, agad naman tumango. Natigil yung kantahan at nagsalita ang boyfriend ko sa gitna. May pagtataka sa isipan ko pero binaliwala ko na lang kasi magpapasalamat lang yung boyfriend ko. Nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat na nakisaya kasama kami ni Jackie sa gabing ito. Tsaka syempre sa pinakamaganda at pinakamabait na landlady na kailala ko kasi pumayag siyang guluhin namin ng ganito ang garden niya ngayon. Tita Vic, thank you po. Walang anuman. Thank you din syempre sa pagtulong sa akin na ayusin lahat ng ito doon. And salamat. Of course, salamat din sa walang ka-effort na pagpapanggap kanina ni Lance at Mika. Sabi ni Babe sa akin kanina, pwede na daw kayong pang-MM kayong dalawa. Kami kaya yung pinakamahirap na parte. Oo nga. Ay, naloko niyo ako. Siyempre, salamat din talaga sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin dalawa na tito, tita.
Kayo pong tumatayong guardian sa relationship namin ni Jackie. Alam namin na hanggat nandyan kayo, sumusuporta sa amin, ay mas lalong nagiging matibay ang relasyon namin ni Jackie. Naiyak talaga ako sa mga narinig ko. Sa kabila ng kalibot ka ng pangungutya, ang pinagdadaanan namin ni Vice, andito pa rin yung mga taong mahal na mahal kami at walang sawang sumusuporta sa relasyong sinimula naming dalawa. Bago matapos ang gabing ito, at since nagkakasayahan naman po tayong lahat, gusto ko lang sabihin at ipaalam na meron pang isang tao na gustong makisaya at gustong bumati sa ating dalawa, babe. Alam ko na hindi ito magiging madali para sa'yo, pero alam ko din naman na hindi mawawala ang love dyan sa puso mo para sa taong ito. Inilapag nito sa harapan ko ang laptop at tumabi siya sa akin. Grabe, kinakabahan ako bigla. Ano to? Hello po, Mama Luisa. Good evening po. Napalunok ako ng laway. Unti-unting namasa ng luha ang aking mga mata. Matapos ang ilang taon, hindi kami nagkaharap ng mama ko. Hindi ako makapaniwala na makakausap ko siya ngayon. Ang laki-laki na ng hinanakit ko sa kanya. Galit ako sa biglang pagkawala niya. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong malaman niya kung gaano kasakit para sa akin ang ginawa niyang pag-abandona sa akin. Ngunit lahat ng kagustuhan ngayon, hindi ko mahagilap sa ngayon. Tama ang boyfriend ko. Pagmamahal pa rin ang mangingibabaw sa mga oras na ito. Mama ko. Tuluyan ang bumagsak ang sunod-sunod na luha sa aking mga mata. Anak ko, alam kong maraming mga tanong dyan sa isipan mo. Pero anak, hayaan mo sabihin ko pa rin sa'yong mahal na mahal kita. Miss na kita, anak. Mahal na mahal ko din po kayo, Mama. Sobrang miss ko na rin po kayo. Masaya ako para sa inyong dalawa ni Jose Maria, anak. Magiging kampante ang kalooban ko kapag kayo ang nagkatuluyan hanggang sa huli, anak. Napangiti ako sa tinura ng aking ina. Oo nga po. Mahal na mahal ako nito eh. Tinapunan ko siya ng tingin na may kasamang ngiti. Magka-holding hands din kami sa mga oras na yon. Buhay mag-alala, tita. Makakaasa po kayong aalagaan ko ang anak niyo. Salamat naman kung ganun. Nakikita ko kung gaano niyo kumahal ang isa't isa. Sana sa araw ng kasal niyong dalawa maihatid ko man lang sa altar tong anak ko. Matagal pa po yun, tita. Pero alam ko mangyayari po yan, tita. Di ba, babe? Oo naman. Wala na yatang katumbas ang kaligayahan sa puso ko sa gabing ito. At tila nabunutan ako ng tinik dahil sa wakas nakausap ko na si Mama. Nalasing si Anne sa gabing yun. Kaya naman itong si Wong ay todo alalay sa girlfriend niya. Nagpaalam na rin itong iuwi ang nobya upang makapagpahinga. Nauna nang hinatid ni Vice ang mga magulang niya sa kanyang tinutuluyan upang makapagpahinga. Samantala, nasa bakanting kwarto naman ni Jackie. Kasalukuyang nagpapahinga ang mag-asawang Ami at Joey. Si Lance naman at Don halos naduduling na sa kalasingan. Samantala si Mika pa chill-chill lang bagamat hindi ito umiinom.
Hindi ako masyado uminom kasi magagalit ang tita at tito. Kaya heto, dilat na dilat pa yung mga mata ko. 3:00 na ng madaling araw pero gising na gising pa yung aura ko. Siguro kasi masaya lang talaga ako. Lahat ng kakulangan sa puso ko ay napunan nang makita at makausap ko ang aking ina. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya salamat sa boyfriend kong ubod ng sweet. Mas lalo ko lang siya minahal dahil sa mga ipinapadaman niyang pagmamahal at pagpapahalaga sa akin. Nagliligpit kami ng pinag-inuman habang si Mika sinosolo ang microphone. Talagang kinakarir nito ang pagkanta. Yung dalawang si Dawn naman at si Lance kapwa nakaubob sa inuupuang mesa. Kasalukuyan kong inilalapag ang mga plato at basong bitbit ko sa mesang naroon nang bigla akong yapusin ng yakap ni Vice. Babe ko. Babe ko, thank you nga pala sa surprise sa efforts. Masayang masaya ako kasi nakausap ko rin sa wakas si Mama. Wala yun. Masaya akong nakikita kang masaya. Babe talaga. Wait. May ibibigay sana ako sa'yo, babe. May hinugot ito sa bulsa at isinuot sa akin. Isang silver pendant na may pangalang VJ. Babe, ang ganda. Ang cute. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Kaso parang sobra-sobra na to, babe. Samantala ako, wala man lang gift kahit isa. Hindi naman yun mahalaga. At saka isa pa, ikaw yung pinakamagandang gift na tatanggap ko simula nung minahal mo ang isang katulad ko. Babe naman pinapaiyak mo naman ako. I love you, babe. I love you too. Unti-unti naglapad ang aming mga labi. Magkayakap habang ninanamnam ang bawat halik ng isa't isa. Naamoy ko pati ang alak sa kanyang hininga. Mas lalo lang nakakadagdag ng sensasyon para sa aming dalawa. Babe, okay lang ba kung hingin ko sa'yo ang bagay na to? Hindi ko alam ang tinutukoy niya. Pero talagang kinakabahan ako. Dahil sa kabang nararamdaman ko. Di tuloy ako nakapagsalita. Nakainom na siya kaya parang nahuhulahan ko ang tumatakbo sa isipan niya. My God, andito na naman po kami. Sa point na ganito. Hinila niya ako papasok ng kwarto. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Muli niya akong siniil ng halik. Babe, lasing ka na. Hindi kaya. Babe, baka may biglang pumasok. Hindi yan. Patuloy lang ito sa paghalik sa aking leeg. Nakikiliti ako sa bawat dampi ng mga labi niya sa mga balat ko. Inihiga niya ako sa malambot na kama at sinimulang i-unbutton ang long sleeve na suot-suot niya. Muli niya akong dinaganan. Nagpaubaya lang ako sa mga pinagagawa niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kailangan kong magising sa kabilyuang ito dahil kung hindi, alam na talaga ang susunod. Babe, please. Natatakot ako. Nanginginig kong sabi. Iniangat nito ang katawan at dahan-dahan itong humarap sa akin. Okay, babe. I'm sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kasi alam kong gustong-gusto niya ang bagay na yon. Pero hindi ko maibigay-bigay. Ako nga dapat mag-sorry. Naiiyak kong turan sa kanya. Huwag na umiyak, babe ko. Ayokong nakikita kong umiiyak. Dahan na.
Kaya ko namang maghintay. Pero babe, Okay lang, babe ko. hindi ka galit. Ba't naman ako magagalit? Promise? Promise. Kahit na nakakadismaya, pero okay lang. Hindi ko naman pwedeng pirasahin ng girlfriend kong ibigay ang bagay na yun. Alam kong darating din kami sa puntong yun. Sa ngayon, tiis-tiis na lang talaga muna. Handa akong maghintay para sa taong pinakamamahal ko.